bandang huli, sila yung kinabahan. Franz Castro, mukhang nanginginig sa kaba nang nalaman niya. Kasi dyan po sa TRICOM ay pinatawag po yung mga Duterte vloggers. May mga abogado na kung saan ay pabor sa mga Duterte ay hindi po sumipot dyan. Ang sabi nila ay duwag daw or hindi daw matapang, hindi daw maisog. Nalaman nila, ito si Franz Castro, nalaman niya na nando na sa korte ang mga social media influencers, mga abogado, mga political vloggers na pabor sa mga Duterte kung saan pinatawag nila at kung ano-anong mga sinasabi tungkol sa mga vlogger na yon. At eto, panoorin po natin kung paano manginig sa kaba si Franz Castro. Naku, mukhang nawala na sila sa focus dyan sa ginagawa nila. Ito yung video. Of the TRICOM, yun po palang mga pinatatawag natin, Sir Chair, na mga vloggers. They went na to Supreme Court pala, no? So, merong press release si Harry Roque na nagpunta na po sila sa Supreme Court. At nag-appeal sila or nag-file sila ng petition for certiorari and prohibition today. So, February 4. Ito po, Mr. Chair, yung for the information lang po ng ating committee. So, Rose Beatrix Cruz Angeles, Mark Anthony Lopez, Ernesto Abines, Ethel Pineda Garcia, Crisette Laureta Chu, Jonathan Morales, Lorraine Marie Badoy Partosa, Aaron Pineda, Nelson Yu Guzmanos, Elizabeth Joy Cruz, Suzanne Batalya, Kister Jantan, George Paglinawan. So, yun po, Mr. Chair, no, nasa Supreme Court sila, nag-file daw po sila ng certiorari at sinasabi nila na yung ginagawa daw natin ay unconstitutional. Representative Castro, yung information mo, kailan sila nag-file? Ngayon lang? Ngayon lang po, Mr. Chair. Ito, based, Mr. Chair, doon sa press release ni Attorney Harry Roque. Okay, thank you. Okay, you can proceed with the Okay. So, Mr. Chairs, ito tanong ko po sa DOJ. Mr. Chair, sino po yung dinamanda? Quadcom o TRICOM? Yung committee, Mr. Chair, yung TRICOM. TRICOM. Yung TRICOM, nag-file sila ng certiorari, motion for certiorari. Okay. Yeah, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Ito po, no, yung tungkol po doon sa... Tagam. Talagang pinahabol nyo pa talaga dyan sa kamera. Ilang araw na lang kayo ay wala na kayong time dyan dahil mag-i-eleksyon. Pinahabol pa talaga itong mga Duterte vloggers. Bakit? Dahil naman mag-i-eleksyon. Mukhang talo sila pagdating sa mga vloggers. Kung sino yung sinusuportahan ng karamihang mga vloggers ngayon. Pabor karamihan sa mga Duterte. At eto, nakita nyo naman, mukhang, Franz Castro nyo. Ano sa tingin nyo? Mukhang kinakabahan na. At andyan po sa yung mga pumunta dyan sa korte. Ito po, panoorin po natin yung paliwanag dyan ni Attorney Trixie. Kasama yung mga vloggers, kasama niya yung mga vloggers. At ito kasi si Attorney Trixie ay isa ito sa binanatan din dyan sa TRICOM. Mag-uumpisa pa lang, may banat na sa kanya. Nako, grabe naman kayo. Masyado nyo namang hini-hurts yung mga Duterte vloggers. Bakit yung iba, hindi nyo yun dyan? Lalo na yung babaeng vlogger. Maraming nagko-comment dyan sa akin, babaeng vlogger daw. Pangalan ni... Hindi ko maalala. Yun daw yung mahilig magpakalat ng fake news. Bakit hindi pinatawag dyan? O ito, panoorin po natin ang paliwanag po ni Attorney Trixie kung bakit nandyan po sila ngayon sa korte para kasuhan daw yung TRICOM kasama si Franz Castro, si Dan Fernandez at iba pa. Ito, panoorin natin. Prohibition and certiorari with prayer for temporary restraining order para i-prevent yung proceedings at saka yung pagdinig
at yung pagpapatawag sa atin dahil ito po ay nakakaliit ng democratic space natin. Gusto nilang i-control maliwanag sa privilege speech kung ano, ito yung pinagbasihan po ng pagdidinig na ito. Sa privilege speech ni Congressman Barbers, maliwanag na mayroong pinupuntirya na ilan sa mga social media influencers na tinatawag nila. Gusto nilang gawan ng regulatory framework ang social media. Ngunit maliwanag ito sa saligang batas na pinagbabawal ang ganitong klasing batas at maaaring idulog ito sa Korte Suprema para i-determine kung ito ay naaayon sa saligang batas or kung may sufficient na safeguards ito para hindi matapakan ang ating kalayaan magsalita at magpahayag. Ang mga vloggers dito ngayon, kasama po ako, ay mga tinawag sa Kongreso. Ngunit, bago nangyari po ang lahat ng ito, ilang beses na tinawag kami na or may pahiwatig na kami ay pseudo-political analysts, pseudo-journalists, pogo vloggers, and narco vloggers. Mayroon pang tumatawag sa amin na mayroon daw troll armies or kung ano-anong mga insinuations na kung ibang tao ang gumawa at kung hindi ito sa Kongreso sinabi, ay maaaring makonsider na libel. Para protektahan ang aming karapatan at ang democratic space, kami po ay dumululog sa Korte Suprema. Nakikita din po natin kasi na may pang-aabuso sa kanilang power ang ilan sa ating mga representante sa Kongreso. Ngayong araw na ito, mayroon pang patama tungkol sa aking pagiging abogado na hindi dumating sa pagdidinig nila ngayong araw na ito. Ang tingin ko dito, not only is it grossly unfair, ang pinadala po nila ay isang imbitasyon. At base sa rules ng Kongreso, may dalawang unjustified na pagdating bago maglabas ng show cause order. Pero ang ginawa nilang itong araw na ito, palibhasa, ewan ko, maikli siguro ang pasensya nila, naka-show cause order na po ako at pinag-aaralan pa daw nila kung paano sila or kung maaari nila akong filean ng disbarment case. Ano naman po ang kinalaman nun dito? With all due respect, ako po ay sumagot sa kanilang imbitasyon at ako po ay nagbigay ng dahilan kung bakit wala ako doon. Isa doon ang pagtatanggol sa aming karapatan magsalita at magpahayag. Kung hindi po enough ito, hindi dapat penalty kagad ang ini-impose o pananakot ng paggamit ng administrative cases laban sa amin. May paraan naman po para sila po ay magmukhang fair man lang. Sa ngayon, ang nakikita namin, dahil sa ikli ng pasensya, dahil sa binibigay nilang space para sa kanilang galit at personal na feelings, paano po kami mag-a-attend dyan despite all their claims na hindi naman ito pag-attack o hindi naman daw kami papagalitan doon sa kanilang bahay. Ika nga nila. It's going to be very, very difficult considering kung paano nila tinatrato kami despite the fact na maayos naman po kami nagsalita at nagsabi na ito po, hindi po kami maaaring pumunta dyan dahil hindi kami naniniwala na ito ay ayon sa mga sa doktrina na nasa Korte Suprema. Anyari sa patricom-tricom nyo ngayon. Bago kasi ngayong araw kasi yung ano nila dyan, yung schedule na. Bago kasi yan, nag-iingay itong mga vloggers, mga 15-30 vloggers, nag-iingay. Lagot kayo, ganyan, nagpapakalat kayo ng fake news or kung ano-ano. Parang bumaliktad ngayon. Bakit? May isang vlogger dyan na natameme ng binanata ni Marcoleta dahil may vlog pala na hindi totoo yung pinagsasabi, ang palusot na lang, opinion ko lang yun. Oh. Tapos, bandang uli, sila pala yung nakasuhan. Yung Tricom pa yung nakasuhan. Nako, mukhang parang mali yung move nyo ngayon. Parang, kung baga, bago mag-uumpisa
yung pag-iikot nyo para sa eleksyon, ay mukhang mas lalong dumadami ngayon ang maniniwala sa mga vloggers na yan na pinatawag nyo. Unang-una, ang advantage po sa mga vloggers na to, magkakaroon po sila ng collaboration. Karamihan po ng mga vloggers na to, mga sikat. Mga sikat na vloggers, kaya siguro niya ako naisama, hindi pa kasi ako sikat no? Mga sikat na vloggers ang inimbitahan, hindi lang basta vloggers mga abogado pa yung iba dyan. Kaya alam po nila pagdating sa batas. Ngayon, pinatawag nyo, mabot po yan halos 40 ata kasi may nahalo yatang ilan na hindi Duterte supporters. Nagsama-sama po ngayong araw, collaboration po yun, ay napakalaking bagay po yun bilang isang vlogger. Yan po ang kailangan ng mga vlogger para lumaki yung community. Kasi hindi naman yung isang vlogger dyan na sikat, hindi naman lahat ng mga nakasuporta dyan ay nakasuporta din sa ibang mga vlogger. Malamang pag nag-collab yung mga yan, lahat sila susuportahan, magsipag-angat po ang mga followers niyan lalo. Lalong dadami ang manonood dyan. Negative kayo niyan. Ngayon yung pag ginawa yan, mag-e-eleksyon. Baka naman, siguro, hindi yata alam din nitong mga to kung ano yung pamamaraan din ng mga vlogger para dumami yung followers, para makilala. Number 1 po yung collaboration. Yung mga sikat nga, nakikipag-collab pa nga Yung mga sikat nga, gagawa pa ng issue ngayon, kayo na mismo ang naging dahilan dyan sa TRICOM kung bakit lalong makilala itong mga vlogger. Kaya para sa akin, ako'y nagpapasalamat po sa TRICOM. Hindi po natin ito sabing batikusin natin. Magpapasalamat din po tayo kasi yung mga kasamahan nating Duterte vloggers ay lalong lalakas yan, lalong lalaki ang community niyan kasi naman nagkaroon sila ng time ng pagkukulab. Nagsama-sama sila dyan, nagmi-meeting-meeting, nagbablog, promote dito, ito kasama ko, si ano to, ito kakampi natin to. Diba? Hindi nyo ba naisip yun? Yun ang mali yung nagawa ngayon. Tapos kayo pa yung nakasuhan. Wawa naman. No? Tingin ko kay Franz Castro, mukhang kinabahan. Dito lang, tigil. No.